pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Kapag ikaw ay nalulungkot, huwag hanapin ang hinahanap na kaligayahan sa mga lugar na hindi karaniwan, sa mga bagay na inaakalang laruan lamang, sapagkat sa mga bagay na yan, maaaring magmula ang kakaibang nilalang na sa iyo'y magtutulong ng kasawian. Narito na ako. Poldo? Gia? Ano ba yung sorpresa? Teka muna, Carmila. Wala pa si Nards. Bakit pati si Nards? Kailangan narito siya. Kasi siya ang best man. Best man? Magpapakasal na kayo? Bakit mo sinabi agad? Paano pa ang sorpresa? Hayaan mo na. Oh, Carmila, bakit nakatulala ka? Nagulat lang ako, Gia. Gia! Poldo! Oh, Tulungan niyo ako! Ang hirap umakyat dito sa burol ah! Ang taba mo kasi. halika, tulungan na natin siya. Oh, umawa ka sa akin, Lord. Ay, salamat! Mag-diet ka na kasi. Baka walang kumasyang barong sa'yo. Barong? Teka nga, anong okasyon? Magpapakasal na sila, Nards. Wow! Nagmamadali? Nards, nasa edad na kami. Gusto namin magsimula ng pamilya habang bata pa kami ni Gia. Oh, ano naman yan? Oh, utol yata ang best friend mo, Gia eh. Ay, hindi naman. Natutuwa naman ako para sa inyong dalawa. Dapat lang, Carmila. Matagal rin namang magnobya ang mga kaibigan natin ah. So, payag na kayo? Na ano? Ikaw, Nards, ang best man ni Poldo. Si Carmila, ang aking maid of honor. Yun! Ayos ah. Oh, Carmila, saan ka pupunta? Hindi ka pa nanananghalian. Magpapahangin lang ako, inay. Magpapahangin lang, nagbihis ka pa. Mag-electric fan ka na lang, mas mahangin pa. Inay, pwede ba? Huwag ka na magpatawa, hindi ka naman kalbo eh. Carmila, hindi ako nagpapatawa.
Ang init ng panahon. Baka mamaya mahilo ka sa daan. Basta po, maglalakad-lakad lang ako. Babalik rin po ako kagad. Bakit hindi ka muna kumain? Mamaya na po, hindi pa ako nagugutom. O sige. Huwag kang magtatagal. Magsisimba lang ako ng alas 5. Walang tao rito sa bahay, ha? Opo, babalik din po ako kagad. O sige. Gusto ko lang talaga magpahangin muna. Parang hindi ako makahinga dito sa loob ng bahay. Ang lakas naman ng hangin dito sa burol. Mabuti pa makauwi naman. Carmela? Sino ka? Saan ka galing? Bakit hindi ko nakita ang pagdating mo? Kanina pa ako rito. Hindi mo lang ako napansin. Malalim kasi ang iniisip mo eh. Taga rito ka ba? Parang hindi kita namumukhaan. Oo, hindi mo lang ako napapansin. Kasi nakafocus yung isip mo sa mga kaibigan mo sina Poldo at Gia. Oo nga. Bakit ka nalulungkot? Mawawala na ako ng kaibigan. Magpapakasal na sila. Magsisimula ng bagong mundo para sa kanilang dalawa. Etsapuera na ako. Hindi naman problema yun eh. Paano hindi? Sino pa makakausap ko? Sinong pagsasabihan ko ng sikreto ko, ng mga panaginip ko, ng mga bagay na di ko masabi sa inay ko? Halika. Doon tayo sa baba ng burol. May ipakikita ko sa'yo. Yun ang lagi kong kalaro. Ang lagi kong kausap. Ha? Sino? Basta, ipakikita ko sa'yo. Halika, sumama ka sa akin. Oh, tulungan mo ko. Ha? Ilatag natin to rito sa kubo. Ano ito? Kartolina? Hindi. Matigas na tela yan. Halika na, ilatag natin. May nakasulat? Alpabeto? At mga numero? Oo. Anong gagawin natin? Mag-aaral tayo? Hindi, Carmela. Tuturuan kitang humanap ng bagong kaibigan. Bagong kaibigan? Hindi naman ako naghahanap ng bagong kaibigan. Ayoko lang sanang matuloy ang kasal ni Poldo at Gia. Pwede rin ibigay yan sa'yo ng isang bagong kaibigan. Paano? Sa pamamagitan nito, ang Ouija board. Ouija board? Ano ito? Tuturuan kita kung paano ito gamitin. Pero ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi mo sasabihin kahit kanino ang makikita mo o maririnig mula rito. Hindi po napunta sa amin si Carmela. Pasusukatan ko sana ng isusuot niya sa kasal ko. Naku, Gia, kanina pa lumabas. Ang sabi sa akin, magpapahangin lang. Sige po, pakisabi na lang. Babalikan mo di sa bukas. Kung pwede, pumunta siya sa bahay ng umaga. Oo, Gia, hayaan mo, pagsasabihan ko. Gumagalawang baso? Huwag mong tatanggalin ng kamay mo. Magpapakilala siya sa'yo. L A G A L A at G. Wala na. Ayaw nang gumalaw ng baso. Lagalag. Pangalan ba yun? Sinong tumawag sa akin? Hindi! Sino yun? Sino yun? Ano ang alin? May nagsalita. Wala akong narinig. Ang baso! Gumagalaw na naman ang kusa! Sundan mo, Carmela. K A I B I G
Ayaw na niyang umalis. Kaibigan. Yan ang salitang nabuo. Anong ibig nitong sabihin? Carmila, gusto makipagkaibigan sa'yo na espiritong may pangalang Lagalag. Lagalag? Anong klaseng pangalan yon? Hindi ko alam. Yun ang lumabas sa Ouija board. Teka, ano ba itong ginagawa natin? Spirit of the glass. Ang boses mo, nagbago. At ikaw! Spirit of the glass. Hindi! Nananaginip pa ako! Spirit of the glass. Anong nangyari? Bakit hindi sumipot si Carmila sa pagsusukat ng modista? Wala siya sa bahay nila, inay. Susubukan po namin puntahan kina Nards. O sige. Oy, huwag kayo magtatagal ha. Alam nyo na ang pamahiin. Pag malapit ng ikasal, lapitin ng aksidente. Ang inay naman, kung ano-anong sinasabi. Basta, mag-iingat kay ni Poldo. Opo, Nanay Sol. Oh, tayo nag-iya. Sa tingin mo, aakyat si Carmila sa burol? Sa ganito kainit na panahon? Doon tayo madalas tumambay. Paborito nating lugar ang Burol. Tayo magkakabarkada. Ay, teka Poldo. Parang may nakahandusay malapit sa punong sampalok. Aba, oo nga ano. Lapitan natin. Sige. Poldo! Si Carmila! Carmila? Carmila? Carmila kami ito. Si Gia at saka ako. Carmila? Anong nangyari? Yan nga ang itatanong namin sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Ano nangyari sa'yo? Hindi ko matandaan. Wala akong maalala kundi may babae. Isang babae, kinausap niya ako. Isang kubo. Spirit of the glass. Ewan ko, hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Halika, tumayo ka. Ihatid ka na namin sa inyo. Bakit ka ba narito? Dia. Pinuntahan kita sa inyo. Kasi susukatan ka ng modista ko ng damit para sa kasal. Pero hindi ka dumating. Pasensya ka na, ha? Sige, halika. Kumapit ka sa akin. Hindi mo pa kayang tumayo mag-isa. Halika. Huwag na, kaya ko. Kaya ko. Huwag na, Poldo. Salamat. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit narito ka? Bakit wala ka sa bahay niyo? Wala, Gia. Ihatid niyo na lang ako ni Poldo. Gusto ko lang talagang magpahangin kanina. Bilang mga abay sa kasal, tuturuan kayo ng mag-a-assist dito sa simbahan, kung saan kayo pupwesto at kung anong inyong seating arrangement. Opo, Padre. Carmila, okay ka lang? Parang nahihirapan akong huminga. Pwede bang lumabas muna ako ng simbahan? Sasamahan ko na siya. O, sige na, makinig na kayo sa paliwanag ni Father. Halika na. At kayo namang ikakasal, dito kayo mauupo sa harap ng altar. Opo, Father. Mauunang dumating ang groom at ang bride, pinakahuling papasok dito sa simbahan. Carmila, kumusta nang pakiramdam mo? Ha? Ang kainan mo'y aking lakas. Ha? Parang hinihigop ang aking lakas. Nahihirapan akong huminga. Para sa kaibigan kong si Carmila.
makakahinga na ako na maayos. Pero, si Nanay Sol, ano nangyari? Nakahandusay siya sa lupa. Nanay Sol! Nanay Sol, ano nangyari? Nanay Sol! Maaaring napagod ng gusto si Sol. Marami kasi siyang inaasikaso tungkol sa kasal. Sinabi ko naman po kay Nanay Sol, ako na po ang mag-iintindi sa lahat ng kailangan. Ay, hindi mo maiaalis na mag-intindi siya. Nag-iisa niyang anak si Gia. Paano po, Lola? Kailangan ba nating dalhin sa ospital si Nanay Sol? Ay, hindi na, Poldo, hindi na. Kailangan lang niya magpahinga. Ako na ang bahala sa kanya. Sigurado kayo, Lola? Oo, Gia. Bakit nangyari ito? Ang natatandaan ko lang, hindi ako makahinga kanina. Pagdating namin sa labas, siyang nawala ng malay. Hayaan mo na, Carmila. Ang importante, magiging okay na si Nanay. Nakapagtataka ang mga nangyayari, Carmila. Parang lahat ng tao, stress na sa kasal namin ni Gia. Poldo, Bakit ganyan ang boses mo, Carmila? ang kahinaan mo'y lakas ko. Ha? Parang hinihigop ang lakas ko. At ang iyong mata nanlilisik. Carmila, anong ginagawa mo sa akin? Ang iyong kahinaan, aking lakas. Hindi. Nay, may gusto ka raw sabihin sa akin. Si Carmila, Ano po si Carmila? ang kaibigan mo, Gia. Anong kaibigan ko, Nay? Iwasan mo siya. Nay, best friend ko si Carmila. Maid of honor ko siya sa kasal namin ni Poldo. Bakit ko siya iiwasan? Hindi kita maintindihan. May nakita ako sa kanya. Nay, ano po ba nangyayari sa inyo? Hindi na siya si Carmila. Kinikilabutan ako sa sinasabi niyo. Tama na nga yan. Magpahinga na kayo. Sabi ni Lola, ang kailangan mo lang ay pahinga. Hindi, Gia. Si Carmila. Ano ba nangyayari sa inyo? Tama na. Natatakot na tuloy ako. Iwasan mo si Carmila. Hindi na siya ang kaibigan mo. May kung anong nakapangingilabot sa kanya. Iwasan mo siya. Iwasan mo. Wala naman ako napansing kakaiba kay Carmila. Maliban sa parang naging malungkutin siya mula nung malaman niyang ikakasal kayo ni Poldo. Bakit naman? Matagal na tayo magkakaibigan. Oo. Hindi naman lihim ang pagiging magnobyo namin ni Poldo. Iwan ko. Baka pakiramdam ko lang yun. Gia, Nard, si Poldo. Aling Eva, bakit po? Si Poldo, nawalan siya ng malay habang nag-uusap sila ni Carmila. Si Poldo naman? Parang si Poldo naman. Kasi po sa simbahan, matapos pong alalayan ni Aling Sol si Carmila, nawalan po ng malay si Aling Sol. At ngayon po, inaalagaan siya ng lola ni Poldo. At ngayon si Poldo naman. Ganun na nga po. Oo. Pero bakit? Anong meron si Carmila? Gia, anak kong pinag-uusapan natin. At best friend ko po siya. Bago natin problemahin si Carmila, puntahan na muna natin si Poldo. Sino po kasama ni Poldo, Aling Eva? Si Carmila. Siyang may sabi sa akin habang nag-uusap sila na wala ng malay si Poldo. Carmila? Anong ginagawa mo rito? Saan ka dumaan? Sarado ang pinto nitong kwarto. Kaibigan ko si Carmila. Ikaw si Carmila. Ano bang sinasabi mo? Bakit ibang boses mo? Kaibigan ko siya. Ako ang tunay na kaibigang hinahanap niya. Kailanman, hindi ko siya iiwan. Anong kababalagan nito? Umalis ka na rito, Carmila.
Hindi ikaw si Carmila! Kaibigan ako ni Carmila. Hindi! Hindi ko siya iiwan. Umalis ka rito! Umalis ka rito! Nay! Nay, ano nangyayari? Bakit kayo sumigaw? Si Carmila! Narito siya. Pero ibang boses. Nay, wala pong ibang tao rito. Kami lang. Aling Sol, nakauwi na po si Carmela. Isinama siya pa uwi ni Aling Eva. Si Poldo po. Siya naman ang walang malay. Siya naman ang tinitingnan ni Lola. Tulad mo, nangihina siya. Si Carmila. Meron siyang kakaiba. Oh, May kakaiba sa kanya, anak. Maniwala ka sa akin. Ang kaibigan mo, may sumasapi sa kanya. ano ba itong nangyayari? Naguguluhan na ako. May kung anong sumasapi kay Carmila. Patingnan niyo siya. Ipagamot niyo. Papatayin niya tayong lahat. Huwag mong sabihin niya, Nay. Kaibigan ko si Carmila. Aling Sol, baka ho nagkakamali kayo. Baka kung ano lang ho yung pangitaing nakita nyo na inaakala nyo si Alam Carmela. ko kung anong nakita ko, Nards. Ha? Alam ko si Carmila yon. May nagbago sa kanya. Hindi na siya si Carmila. May sumasapi sa kanya. Hindi ko maintindihan. Bakit ito nangyayari? Lakasan mo ang loob mo, Gia. Gagaling ba si Poldo? Ano lagay niya, Lola? Nanghihina siya at hindi makapagsalita. Bakit? Hindi ko alam. Pero matagal ka na pong nanggagamot dito sa ating baryo. Ang kalagayan ng iyong ina at ngayon ay ni Poldo. Hindi ito likha ng natural na sakit. Ano pong ibig niyong sabihin? May ibang nilalang na gumagawa nito. Kinukulam sila? Higit pa sa kulam. Si Carmila ba? Hindi ko pa masasagot yan. Kailangan makausap ko si Carmela. Anong nangyayaring to? Kaibigan ko si Carmila. Alam ko hindi niya to gagawin sa amin ni Poldo. Mabait ang kilala kong Carmila. Gia, Lola, gawin mo ang lahat. Iligtas mo si Poldo. Labanan mo sinasabi mong nilalang na gumawa nito kay nanay at kay Poldo. Ano ang ginagawa mo? Carmela, ba saan ka galing? Kanina pa ako rin sa kwarto ni Poldo, no? Wala naman nagbubukas ng... Teka. Iba ang boses mo. Kaibigan ako ni Carmela. Tapat ako sa kanya. Hindi tulad ng mga kaibigan niya. Taksil sila. Magiging langit. May sumasapi sa'yo, Carmela. Kaibigan ako ni Carmela. Tapat ako sa kanya. Hindi. Huwag ka lalapit. Hadlang kayo sa kanyang kaligayahan. Hindi. Carmela, labanan mo ang nilalang na sumasapi sa'yo. Kaibigan ko si Carmela. Hindi niyo na siya maagaw sa akin. Lola! Narinig ko ang kausap ka! Mga taksil na kaibigan. Anong nangyari? Anong nangyari sa kanila, Nards? Ikaw ang dapat kong tanungin, Carmela. Si Aling Sol, si Lola, si Gia, pati si Poldo. Lahat sila nang hina. Parang malapit na sa kamatayan. Nards, wala akong ginagawa sa kanila. Pero ikaw lang ang huli nilang kausap bago sila nagkaganyan. Wala akong alam. Hindi ko alam to. Carmela, sabi ni Aling Sol, may sumapi sa'yo. Hindi ko alam, Nards. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit ka natagpuan ni Poldo at Gia sa ibaba ng burol? Ibaba ng burol? Oo, Carmela. Pagkatapos nun, nangyari ang mga bagay na to. Kakaiba. Mahirap ipaliwanag. Dahil ako lang ang kaibigan ni Carmela. Carmela? Hindi ako yun. Bumuka ang bibig mo. Sa'yo nang galing ang tinig. Nards! Tapat ako kay Carmela. Hindi ko siya iiwan. Sino ka? Carmela! Dalawang tinig na lumabas sa'yo! Hindi! Nards! Nards! Bumalik ka rito! Si
Sino ka? Umalis ka sa katawan ko! Kaibigan mo ko, Carmila. Tapat ako sa'yo. Ako ang kaibigang hinahanap mo. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi totoo! Carmila. Ako nga, Poldo. Anong nangyari sa inyo? Si Gia, hindi siya makausap. Tulala siya. Ikaw ang gumawa nito sa amin. Wala akong maalala. Wala akong matandaan, Poldo. Pero ikaw, Carmila, isang mayuhagang tinig. Bakit hindi ko ito alam? Bakit wala akong maalala? Itinatanggi mo ko, Carmila. Tapat ako sa'yo. Hindi. Siya ang tinig na narinig ko. Pero, ang tinig, hindi siya galing sa'yo, Carmila. Nakahiwalay na siya. Hindi. Naalala ko ng lahat. Isang babae. Isinama niya ako sa kubo. Itinuro niya sa akin ang spirit of the glass. At ang tinig na yan, siya ang narinig ko. Tinawag mo ko, Carmila. Hindi totoo yan. Binasa mo ang pangalan ko sa Ouija board. Hindi. Naghahanap ka ng kaibigan. Tapat na kaibigan. Hindi. Hindi. Nagdadalamhati ka dahil ikakasal ng matalik mong kaibigan. Huwag mong sabihin yan. Magpakita ka sa akin. Tingnan mo ako ng mata sa mata. Patunayan mong lahat ang binibintang mo sa akin. Carmila. Ang mga kaibigan ko, bakit sila nagkakaganito? Ano ang ginawa mo sa kanila? Taksil sila. Iiwan ka nila. Hindi! Mag-iisa ka na lamang. Hindi sila taksil! Bakit mo ko pinangungunahan? Mahal ko sila! Mga kaibigan ko sila! Huli na para mahalin mo sila. Isasama ko sila sa aking pinanggalingan. Carmila. Hindi! Huwag! Huwag mo silang kukunin! Huwag ang aking mga kaibigan! Huwag ang aking mga kaibigan! Naniniwala na kayo? Ako po, Aling Sol. Naniniwala po akong may sumapi kay Carmila. Iligtas niyo siya. Paano po? Ako na lamang yata ang hindi nagkakasakit. Humingi ka ng tulong sa pare. Kailangang mapalayas ang sumasapi sa kanya. Paano kayo? Si Gia, si Poldo, si Lola. May awa ang Diyos. Hindi kami mapapatay ng sumasapi kay Carmila. Pero Aling Sol, Kailangang matuloy ang kasal. Hindi ako papahayag na tuluyang mapahamak si Nagia at Poldo. Aling Sol. Sige na, lumakad ka na. Humingi ka ng Opo. tulong sa ating kura para ako. Hindi matutuloy ang kasal? Anong nangyari? May sakit pa raw si Nagia at Poldo. Pero nung isang araw lamang, naririto kayo. Nag-practice pa kayo ng gagawin sa araw ng kasal. Opo, Father. Pero kung natatandaan nyo rin po, nang samahan ni Aling Sol si Carmila, palabas po nitong simbahan, bigla pong nawala ng malay si Aling Sol. At hanggang ngayon po, nakaratay pa rin siya. Bakit? Hindi rin po maipaliwanag ni Lola. Pati po si Lola, ay may sakit na rin po. Si Sol, si Gia, si Poldo, at ang lola ni Poldo. Opo. Father, may gusto lang po sana akong sabihin sa inyo. Hindi ko lang alam kung maniniwala po kayo. Tungkol saan? Si Carmila, Father. Oh, May sumapi po sa kanya. Nards, huwag ka magbibiro lang ganyan. Totoo po, Father. Siya po ang dahilan ng lahat ng nangyayari. Si Carmila. Pero bakit? Paano? Matagal na akong pari sa lugar na ito. Pero wala pang nangyari na tulad ng sinasabi mo. Father, kailangan pong tulungan natin si Carmila. Kailangan pong mapaalis natin ang sumasapi sa kanya. Carmila. Huwag. Hindi, Poldo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang kunin mo. Ako ang isama mo. Isasama ko sila
silang nagdulot sa iyo ng bighati. Hindi! Laga-laga ko ang pakinggan mo. Ako ang tumawag sa'yo. Ako ang gumamit ng Spirit of the Glass. Ako ang humanap sa'yo. Ako ang angkinin mo. Ako ang kunin mo. Carmela, pakiusap. Ako isama mo. Kung tunay kitang kaibigan, ako ang kunin mo. Huwag ang mga taong mahal ko. Sasama ka sa lugar na walang katapusan ng kalungkutan. Kahit saan. Kahit saang lugar, isama mo ako. Pero ako lang. Ako lang. Huwag mong idamay ang mga kaibigan ko. Isa kang tunay na kaibigan, Carmela. Isama mo ako. Isama mo ako. May iba pang paraan, Carmela. Isasama kita. Ako ang tunay mong kaibigan. Ibibigay kong hinihingi mo. Carmela! Isasama kita sa purgatorio. Nawala sila. Ang may wagang tinig. Pati si Carmela. Carmela! Nawala ang panghihina ko. Bumalik ang lakas ko. Mabag ang langit. Nasa si Carmela. Anong nangyari sa kanya? Ano nangyari sa akin? Nawala ang panghihina ko. Nakakahinga na ako ng maayos. Gia, nagbalik na ang lakas ko. Ako rin, Poldo. Si Nanay, tingnan natin. Nanay Gia? Lola! Magaling na rin kayo! Gia, alam ko kung paano bumalik ang lakas natin. Paano? Nangyari ito dahil isinakripisyo ni Carmela ang sarili niya. Paano isinakripisyo? Sasabihin ko sa iyo habang nasa daan tayo. Halika, kailangan puntahan natin si Aling Eva. Ayun sila Poldo at Gia. Akala ko ba may sakit sila at nanghihina. Paano to nangyari? Oh, Poldo! Gia! Nerds! Salamat ligtas ka. Father, saan po kayo pupunta? sa inyo, Poldo. Gia, Poldo, sinabi ko kay Father yung kababalaghang nangyari dahil kay Carmela. Tutulong sana ako para mapalayas ang espiritong sumasanib kay Carmela. Huli na po ang lahat, Father. Paanong huli na ang lahat? Kaya nagbalik ang lakas namin. Pinili ni Carmela na isakripisyo ang sarili niya. Siya ang sumama sa nilalang para mailigtas kami. Nasaksihan ko po ang lahat. Narinig ko po ang kanilang pag-uusap. Hindi pwedeng basta maisama ng isang nilalang ng kadiliman ng isang nasa liwanag at bahagi ng mundo ng buhay. Father, ano pong ibig niyong sabihin? May pag-asa pa. Samahan niyo ako sa bahay ni Carmela. Nasaan ako? Sa aking mundo, Carmela. Walang katapusang kalungkutan. Ang kulay ng paligid, itim at puti. Pero ang mga taong naririto, iisa ang kulay. Kulay abo kaming pare-pareho. Mas maraming tulala. Walang emosyon na mukha. Ang babaeng ito, siya ang tanging umiiyak. Siya ang babaeng lumapit sa'yo. Oo, naalala ko na. Siya ang nagturo sa akin ng Spirit of the Glass. Siya ang nagturo sa akin tawagin ka. Kung ganun, plinano mo ang lahat. Tauhan mo siya. Gusto niyang makaalis dito sa limbo. Lahat ay gagawin niya. Pero bigo siyang palinlang ka. Paanong bigo? Narito ako, di ba? Sumama na ako sa'yo. Ang kailangan ko yung mga kaluluwang itinatakwil ng Diyos. Ang mga kaluluwang pinabalot ng kalungkutan
at kawalang pag-asa. At hindi ba ako yun? Isa ka lamang, Carmela. Marami ang kailangan ko. Para ano? Para ilagay sa lugar na ito? Lugar ng kalungkutan? Lugar ng kawalang pag-asa? Oo, Carmela. Dahil ang pangalan ko'y Lagalag. Naglalakbay ng paulit-ulit, pabalik-balik, upang kumuha ng mga kaluluwang maghina ang pananampalataya. Mga kaluluwang madaling madaig ng kalungkutan at kabiguan. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Mas mabuting ako na lang ang maging malungkot. Huwag lang ang mga kaibigan ko. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi ka pwedeng patuloy na magsakripisyo. Gusto kong manatili kang sakim. Hangarin mo ang masama para sa iyong mga kaibigan. Sa ganung paraan, makapagdadala pa ako ng maraming kaluluwang ligaw dito sa limbo. Dito sa lugar kung saan itinatapon ang mga kaluluwang tinatanggihan sa langit at sa impyerno. Tama po kayo, Father. Narito si Carmela. Pero bigla siyang nawala ng malay. Nag-uusap kami kanina nang bigla siyang natulala at natumba. Talagang dadalhin ko na siya sa inyo, Father. Dahil mahinang-mahina ng kanyang pulso. Nasaan siya, Eva? Nasa loob. Halina po kayo. Nards, Poldo, Gia. Hindi ko na maunawaan ang nangyayari. Ayoko mamatay si Carmela. Carmela! Umagla na siya! Inaagaw na ng kalaban ng kanyang buhay. Hindi. Hindi. Carmela, anak. Carmela. Ano po ang pwede natin gawin? Gagawin ko ang pagbabasbas at dalangin ang kaligtasan. Tawagin niyo siya. Tawagin niyo ang pangalan ni Carmela. Paano po? Basta tawagin niyo siya, Gia. Carmela! Bumalik ka! Carmela! Anak, bumalik ka! Mahal kita, anak! Bumalik ka! Carmela, bumalik ka! Kaibigan mo pa rin kami. Hindi kami mawawala sa'yo. Carmela! Mabuo kami ng sarili namin pamilya. Pero kasama ka namin sa biyahe ng aming bagong buhay. Carmela, bumalik ka! Kailangan kita! Best friend kita, Carmela! Carmela, anak! Carmela! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kaawaan ng langit ang iyong kaluluwa. Nay! Gia! Poldo! Lards! Father! Nakabalik ka, Carmela! Salamat! Salamat, nakabalik ka! Nakabalik ka! Narinig ko kayo. Narinig kong lahat ang sinabi ninyo. Sorry sa nagawa ko. Sorry naging sakim ako dahil ayoko matuloy ang kasal ninyo. Anak! Pero ngayon, naiintindihan ko na. Mahal ko rin kayo. Inay! Iya! Poldo! Nards! Father! Salamat po! Bago tayo gumawa ng hakbang tungkol sa isang kabiguan, kausapin natin ng masinsinan ang nakasamaan ng loob sapagkat maaaring ang iyong kabiguan ay nasa isip lamang at wala
ikaw ay kanilang iniwan.